Good morning ho sa inyo lahat. Monday morning, the 21st of June. Kumusta ho mga bossing? Kumusta ho mga sugi ho natin sa ibang dagat sa Pilipinas? Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na ho ang Bitag Live in the morning sa Ben Tulfo. And your coffee in the morning, tea, chocolate, and Bitag Live. Mga bossing, ngayong umaga, medyo mahaba-haba ho yung segment ay papalabas ho natin, para maintindihan nyo. Importante hong palabas ho natin dito dahil ako ho'y magsasabi sa inyo, iba ho talaga ang politika natin pagdating sa probinsya. Pagdating sa probinsya, may mga naghahari-harian, may mga akala mo kung sino nagjo-Diyos-Diyosa na sila ho'y marunong at may mga galamay sila na kung titingnan natin, galamay na mga, kumbaga, ito yung mga sep-sep at mga tsuwari-wariwap na mga politikong lokal sa mga probinsya tulad ng Isabela. I-isolate ho natin, hindi ho entire province of Isabela ang pinag-iusapan ho natin. Bagkos, yun hong isang bayan doon at may karapatan dito yung mayor na makuha na ng panig at nasubukan ho natin, pinuntahan, nilusob ho natin, dinurog ho ng bitag sa sariling baluarte. Ayan ho. At nakita ho ninyo sa amin, bakit ho namin ginawa to? May habilin ho kasi sa amin, huling habilin bago ho nagbigti, sasabihin ho namin, yun hong lady anchor ho, radio anchor sa Isabela ho, andun ho sa lugar ho ng kung saan sa that time, sa may Isabela, ako ho'y Benito Sullivan. Gusto kong linawin ho sa inyo. Ang pagpunta ho namin doon, mga boss, ay pagtugon ho doon sa taong humihingi ho ng tulong. Desperado na ho yung isang tao. Kaya sa amin hong lumapit. Alas 4 ng madaling araw, 5 ng Hunyo. At nakuha ho namin ang mga maaga-aga ng konti. Medyo hindi ho namin inabutan. At makita ho namin, nung tinawagan na ho namin, ay nasa ospital na. That time, buhay pa. Ngayon, kaya ho natin ipapalabas ho to kasi kahit ho kanino, sabi nila, alam mo Ben, iba talaga sa probinsya ang mga politiko natin doon. Hindi ho namin trabahong manira dito. Kayong nakikinig ho sa amin, makinig kayo, Hindi ho kami one-sided, hindi ho kami news media, investigative media ho kami. Kapag pumunta ho kami sa inyong baluarte, yan ho'y pagpunta sa inyong baluarte, sa sariling baluarte, kukunan namin kayong pahayag. Kaya lang dito ho sa parting to, marami ho nagsasabi, tiba dyan, one-sided daw ho kami. Bakit ganun lagi kayo? Nasanay siguro kayo na yung mga politiko, daldal ng daldal, sa kagustuhan nilang madaldal to the max, hanggat magtalsika ng laway sa mikropono, mababaho na mikropono, namamaganat, kumbaga, nagko-kolesterol ng kalamuka sa harap ng kamera, hindi ho kami ganon. Sa amin ho, we will go and investigate doon ho sa inilapit ho sa amin. Kaya mapapanood nyo ngayon yan, mga boss, nilusob ho namin Kasama na ho si Bitag Jr. Sino ho si Bitag Jr.? Yan nakita nyo ho, yung matalas ho, ang tigre din ng mata. Nakikita nyo na ho, pinakikilala na ho namin. Sumusunod na ho yan, pinag-aaralan na, may tawag ho dyan, on training day na ho siya. The days of training begins. Kaya lang para sa amin ho, mga sabihin na ho namin sa inyo mga boss, panoorin nyo ho ngayon to, kung sakaling hindi nyo napanood, eto na ho, para doon ho sa mga TV viewers ho natin. Mas maganda, hindi na ho kami magpapatumpik-tumpik. At dito sa parting to, bakit ho, may sinabi na ho ako, May round 2 ho rito para doon ho sa mayor. Kasi nabuisit ho ako doon sa sinabi ho. May pinost ho kami mga boss. Siguro naman, alam nyo. Ipinakita ho namin yung post ho namin sa social media at yung post ho namin. May sinabi ho kasi yung mayor doon na hindi ko ho nagustuhan. Ngayon pa lang ho nag-sink in sa akin. Nung nakita ko ho, kasi wala hong boses yung mayor. Hindi ho namin kasalanan kung nawalan ho siya ng boses, naoperahan ho ata. May sinabi ho siya, siya raw hong may karapatan. Nakikita niyo ho ngayon, papakita ho namin sa inyo. Dito ho, yung mayor, nagsabi ho siya
na siya ang may karapatan. Anong sinabi niya rito? Papakita ho namin sa inyo full screen kasi ang pagkasabi niya, kinuha ho namin, tinype ho namin. Wait a minute, linawin ho natin to. O pag ready na ho, ito'y pinost ho namin ngayon kasi kaya siguro inaabangan niyo ho ngayon kung ano sasabihin ho namin, idikdik mo sa kokote mo, Mayor, round 2 to ngayon. Bakit? Etong sinabi niya mga boss, si Mayor Lungan, babasahin ko at medyo nalilito na ako rito, baka hindi na kayang ipalagay ng mga tao ko rito. Ang sabi niya, dapat ako ang dapat ay maglikot masyado. Dapat ako ang lintik naman ang galit. Sabi niya, dapat ako ang galit dahil siniraan ako. Nakikita niyo sa screen. Yan hong word niya. Ganon. So siguro, idikdik namin sa ulo mo. Ikaw ang dahilan ng problema kung kaya't nagpatiwakal. At yung katabi niya, yan ang sinasabing tirador. Ngayon, para sa akin, yan ho ang laman ng hinabiling sumbong ipinagkatiwala ho sa amin. Sabi niya, dapat ako ang galit. Dapat. Dahil siniraan ako. Ganon. Mas maganda ho siguro, mas panoorin niyo muna. No? Eto, play na ho namin. Hindi naman kami inuuli ng polis kasi alam nilang salpahan yung tao yan. Ito, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras na dumadaan, importante sa amin. Nasaan yung kalibing partner mo ngayon? Andito ko sa ICU. Siya ba'y gising, kamatos? Idol, marami na akong pinagpapatulungan, wala na akong... Darating ang bitag bukas dyan. You shut the f*** up, you don't say anything. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Cagayan Airport. Tinungo ng bitag ang lokasyon ayon sa aming guide kung saan matatagpuan ang tanggapan ni Barganyo. Aakit kayo sa itaas. Find out kung nandyan yung koloko yung target natin, okay? Yes, yes, yes. Okay, go ahead. Sige, sige. Tulfado po ng ano po. Apo. Opo, si Sir Berganyo. Ay, ma'am, we are not din affiliated po sa kanila. Hindi po yung pagkakaalam po ng iba, pero hindi po namin talaga affiliated sa kanila. Sa nasabing tanggapan, hindi konektado si Wilfredo June Berganyo. Kapangalan lamang ng kilalang radio station ng pipitsuging diaryong Brigada na pag-aari ni Wilfredo Berganyo. Sa sumbong ng biktimang si Julie Del Rosario, si Berganyo umano ang bayarang tirador ni Mayor Roberto Lungan ng bayan ng Benito Sullivan. Ito ang aktwal na video ng pagbabanta, panggigipit, pagpapahiya at pananakot kay Julie Del Rosario ng publisher ng diaryong Brigada na si Wilfredo June Berganyo. Ito umano ang dahilan ng pagpapakamatay o pagbigti dahil sa sobrang kahiyaan at takot ng biktima. Ang videong ito ay in-upload noong 4 ng Hunyo alas 7:30 ng gabi sa Facebook page ni Berganyo. Ako po si Wilfredo June Berganyo ng Brigada Pahayagang Malaya.
Nagbigay po tayo ng patong sa kanyang ulo na 50,000 piso. Siya po ay mayroong warrant of arrest. Kung manlalaban po sapagkat ito po si Julie Del Rosario, alias Julie Grospe, ay meron pong kabit yan na si Romel Mendy na adik na may baril daw. Kung sakali pong lumaban yan, mga sir na mga pulis, mga CIDG o NBI, kung sakali pong lumaban yan, at mapatay po ninyo bilang pagkilala ko po sa inyong kabayanihan, bilang pagkilala ko po sa inyo sa pagtupad ninyo ng tungkulin, magbibigay po ng 50,000 piso sa ulo po ni Julie Del Rosario alias Julie Grospe. Ngayon po, ano po ang proof? Kailangan ko lang din po ng proof na kayo nga po ang nakapatay. Yung daliri po niya na hindi liit, putulin po ninyo at yabot po niyo sa akin. Wala na tayong pag-uusapan, yabot ko po sa inyong pera. Yung 50,000, gagawin ko 100,000, mapatay ka lang. Kinabukasan na 5 ng Hunyo alas 4 na madaling araw, nagawa pa ng biktimang si Julie Del Rosario na magsumbong sa Facebook page ng Bitag. Ipinabot ni Julie sa Bitag na durog na raw siya sa kahiyan. 3 oras ang nakalipas, pasado alas 7 ng umaga, nagbigti na ang biktimang si Julie. Naisugod pa sa ospital si Julie ng kanyang kinakasamang si Romel Mendy. Kung kaya't etong naging misyon ng Bitag sa Isabela, tugisin si Berganyo. Hello, Romel, nandito na kami sa Isabela. Hindi ikaw yung pakay namin si July. Siya yung inabuso, siya yung nagtangkang magpakamatay. Ngayon, ikaw, extra ka lang. Dahil sa extra ka, kukuha kami ng impormasyon sa'yo. Saan ba matatagpuan itong dyaryo nitong putok sa buhong pendehong Briganya na to? Anong pangalan ito? Briganya? Sa Village, Sa Kawayan City po. Alam mo kaya kung saan natin makikita kung pupuntahan natin? Alam po, sir. Okay, dadaanan ka namin sa ospital, sasama ka sa amin. Oo, sir. Antayin mo kami. Sa may tapat na mismo tayo ng hospital na kung saan nakakonfine si July, yung victim na nag-message sa amin the day before nagbigti. Natakot ng husto dahil sa cyber libel na may warrant of arrest. Ito yung mga lugar na kung saan pag nabangga mo yung mga politiko, pag nobody ka, talagang madadali ka o dikit ka sa kapangyarihan tulad nitong si Breganyo, nagawa nilang magsampa ng cyber libel laban dito sa kay July. If you go back, epekto yan ang problemang inilantad ni July sa kanyang program. Yung mayor, hinalikan siya sa publiko as per yung boyfriend. Nagtrabaho bilang staff sa brigada. Inattempt nitong si Breganyo na alayin itong si July nang dinala niya sa isang safe house nitong si Breganyo. Kursunada nito dahil nag-resign sa kanyang trabaho na dati tao nitong ni Berganya. Ito yung sekretong inilabas sa pamamagitan ng pag-broadcast sa radyo na hindi nagustuhan itong mayor, hindi rin nagustuhan itong si Breganyo. Ginamit ang kanilang kapangyarihan, kaya sinampahan nila ng cyber libel. Importante rito, dapat makapagpiansa siya. Naratel ng husto si July, babae na nadurog ng husto sa takot na yung maaresto siya, magpapiansa siya. At ang ginawa naman itong si Breganyo, nagbigay ng pabuya 50,000 pesos sa ulo nitong si July. Kahit ang hukuman hindi pwede magbigay ng patong sa ulo, maliban na lamang kung ikay wanted, dead or alive, may patong ka sa ulo. Pero sa cyber libel, hindi ka pumatay ng tao. Kaya natakot na durog ng husto. At titingnan pa natin ang husto to kasi gusto lang natin makita itong si July mabuhay. Nasa ospital ngayon, namamaga apparently ang kanyang utak sa resulta ng pagbigti. Kaya nandito itong si Romel, binabantayan at patuloy pa rin na pagbabantaan itong si Breganyo. Cairo
Romel, nakuha ng bitag ang address ng subdivision sa Kawayan City, Isabela, kung saan nakatira si Wilfredo Berganio. Sadyang dinala ng bitag sa hotel si Romel upang maimbestigahan. Naniniwala ang bitag na si Romel ang naglagay sa kanyang ka-live-in partner na si Julie sa kapahamakan. Ako naawa ko kay July. Alas 3:56 ng umaga, 5 ng Hunyo. Gising siya. Kung magkasama kayo, nasaan ka? Nasa kwarto namin, sir. Well, kung nasa kwarto kayo, naglalagay na siya ng sumbong sa akin. Ni walang mention sa'yo. Nakita ko, sir, nakaupo lang sa ugali niya kasi nagkagan. Sandali muna. Doon mo makikita, litong-lito na siya. Desperado na yun. Nandun yung isang babaeng desperado na, wala na siyang mapuntahan. Wala na siyang malapitan. Kahit ikaw, hindi mo na siya kayang pagtanggol. Kapag ikaw nandyan, the more sasabi siya kasi magbo-broadcast ka eh. May vested interest ka. Dahil balita yung programa ninyo, nagkomentaryo kayo. At siniksik ninyo yung balitang si Mayor, totoo man o hindi. Kung talagang may ganong klaseng balita at binalita nyo, may karapatan pa rin yung inaakusahan na makuhanan ng panig. May nakita ako sa ginawa mo. Nagsabi ka, pag target ka namin. Kung may ginawa ko ng ganito. So, matindi yung binitiwan mo. Ang lagapak kay July. Siyang sinampahan ng cyber libel, hindi ikaw. Kung tutusin, dapat ikaw eh. Si July, di masyado nagsasalita. Siya ngayon, parang nakikita ko, hindi masyado siya interesado. Siguro may dalang takot. Nag-aalangan siya. Oo, totoo. So, lumalabas, lamig siya, ikaw mainit. Pero siyang nalagapakan. Ikaw at si Berganio, magkapareho kayo eh. Inuudyok mo si July. Siguro nakikisama sa'yo dahil boyfriend ka eh. Pero in the end, nakita niya, wala ka naman magagawa eh. Hindi mo siya kayang protektahan. Matapang ka lang pag sa mikropono. Pero sa totoo, alam niya hindi mo siya mapagtatanggol. So, napahamak mo si July dito. May kinalaman ka rin sa kung bakit si July nagpakamalay. Ngayon, bakit ka namin pinatawag? Gusto namin makita ang buhay pa sana itong si July. Kaya lang, hindi ko alam kung mabubuhay pa ito o hindi. Hindi na. Pinagplanuhang maigi ng bitag kung paano palulutangin si Berganio. Baka ilang beses tinawagan ng bitag ang cellphone na ginamit ni Berganio bilang contact number para sa pabuyang ibibigay niya kapalit ng ulo ni Julie Del Rosario. Hindi sumasagot si Berganio sa mga tawag ng bitag. Kaya pinadalhan namin siya ng mensaheng tatak, bitag. Something is wrong. Something is wrong. Ini-filter niya lahat yung mga tinatawag niya. You cannot call him, but he can call you, and he can text you now. What we're going to do, i-text natin siya ngayon. Agad naman tumawag si Wilfredo Berganio sa bitag. Sa anong oras ka makakarating? Mga bandang alas 10 po. Sige, aantayin ka namin dito. Ikaw ang pakay namin kasi ikaw ang dahilan kung bakit nagpatiwakal itong si July. Ikaw lang ang nagdurog sa kanya. Alam mo kung buhay lang ngayon si July, malilintikan ka. Pasasalitain namin sa camera yan. Madadala namin sa Department of Justice yan. Maswerte ka, nag-aagaw buhay ngayon. Kung ito, nagsumbong lang sa amin ng maaga-aga, yari ka. Taga mo sa bato. Hindi ka namin sasantuhin. Kakatulog ka pa sa gabi. Paano pa ilalabas yung katotohanan kung yung taong nagpatiwakal, dala-dala niya na sa hukay?
it extinguishes your crime kasi patay na yung biktima eh. Hindi na nakaabot sa hukuman, hindi na siya nakaganti. Parehas naman po namin hindi nakamit yung justisya. Parehas po namin hindi makakamit. Kung mamamatay po siya, parehas namin hindi makakamit. Kung magpapatiwakal ka, tablan laban. Wala akong pakialam. Gusto mo, bigyan kita ng lubid eh. Ay, maraming puno dyan, oh. Ginampanan mo ang pagiging loko-loko sa lupa. Ginagampanan ko ang pagiging astig ko nasa tama. Hindi tayo pwedeng magsama. Inapi mo eh, babae. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi ka Sir, rito. pwede ba ako makainin ng tubig? Bigyan mo ng tubig. Sige, baka matayin ka pa. O sige, dito ka. Umupo ka. Upo ka rito. Upo ka riyan. Ito naman, tanga. Hindi niya nakita kung anong ginawa niya. Hindi niya napagtanggol yung kanyang girlfriend mo. Habang nagbo-broadcast ka, binabasa kong body language si Jill, nakaganyan lang eh. Dapat nga siya mainit kasi siya ang na-violate eh. Parang ginamit mo na sa programa mo. Kita mo itsura ni July. Kita mo itsura ni July. Ni walang eye contact. Ikaw ang daldal. Kita mo yan. At ikaw naman, naupahan ka ata ni Mayor, sinarapan ka ng husto, tinira mo ng tinira, kaya nagpatiwakal. Kayong dalawa kayo, bigyan ko ng lubid, magbigti kayo. Kaya hanggang ngayon pala isipan eh, anong pasok mo rito at bakit binira mo ng husto? At bakit ito hindi mo binuguha? Ito dapat sinama mo sa warrant. Siya yung may programa eh. Bakit sinalba mo to? Gunggong ka pala eh. Bakit si July lang tinira mo? Binayaran ko ni Mayor, ano? Nasaan yung 100,000 mo? Sabi mo, bibigay ka. Sabi mo, may 100,000 kang bibigay para makuha kong daliri. Hindi ko po kaya yun. Anim po yung anak ko. Sino ang padrino mo? Wala po ang padrino. Turo mo sa akin, si Mayor. Wala po. Sumama ka sa amin, dalhin natin kay Mayor. Ngayon. Sa kalagitnaan ng komprontasyon, bumaba muna sa labi ng hotel si Romel. Tatawag daw siya sa ospital para alamin ng kalagayan ni Julie. Sa ginawa mo, bossing, may pang-aapi. Ang tawag niyan, grave oppression, intimidation, coercion, public shaming. Nadurog yung tao. Mahina yung babae. Na-depress ng husto. Feeling niya, para matapos na lang to, magpakakamatay na lang ako para matigil na itong ginagawa sa akin. Feeling niya, matitigil na ang pamilya niya, hindi na madalala. Feeling niya, si Mayor, makapangyarihan, ginamit ka, ikaw ang gumiba sa kanya. Ano ang masasabi mo ngayon sa taong brain dead na? Di ka ba naawa? Masaya ka ba? Hindi po ako masaya. Hindi ko po kasi sukat akalain na gano'n ang magiging resulta. Hindi ko po sukat akalain talaga. Ibig sabihin, tanga ka. Hindi ka nag-iisip. Okay na rin po ako. Kung sabihin po Ibig ako, sabihin, atensyon niya. stupid Okay na ka. rin po. Okay na rin po. So ngayon, dadalhin mo yan habang buhay na kumitil ka ng isang tao. Hindi kita mapipilit kung hindi ka maghingi ng sorry dito sa harap Hingi ng po ako kamera. ng sorry para pakita po Sa inyo. tayo. pamilya. Hingi po ako ng sorry sa Sa pamilya. mga pulis na Hingi nagamit po mo. ako sa mga pulis. Okay. Para po doon sa mga magulang po ni Julie at sa kanyang anak, humihingi po ako ng patawad at umanhin sa akin pong nagawang gawi o pagkakamali. At maging doon po sa mga pulis na-involve po rito, ay humihingi po ako sa inyo ng pamanhin at patawad. At ganoon din po, nagkapasalamat din po ako sa effort din po ninyo dahil hanggang pa po kayo hanggang ngayon para bantayan po si Julie. At ganoon din po sa lahat po ng kamag-anakan ni Julie, humihingi po ako ng patawad sa kanyang mga kaibigan, sa kanilang kaibigan na si Julie. Sana po ay yung mga ganito pong mga pagkakataon ay hindi na rin po maulit sa iba sapagkat ito po talaga isang malaking pagkakamali. Kaya muli po, humihingi po ako ng patawad sa mga magulang
Ganon din sa anak po ni Julie. At sa lahat po ng naperwisyo po ng aking video. Paalis na sana ang bitag patungo sa bayan ng Benito Sullivan. Ipinarating ni Romel sa bitag ang masamang balita. Patay na raw si Julie sa ICU ng ospital. Minutes bago dumating tayo sa Benito Sullivan, ito yung bayan ng isang mayor na bibisitahin natin. Siya yung tinutukoy ng namayapang si July na itinuturo. Sa sumbong ni July, siya yung dahilan, at itong si Berganyo nagibain itong si July na ngayon ay patay na. Diplomatiko ang pakikipag-usap natin. Ayaw namin mangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari, pero iba estilo ng bitag. Sa mga lakad namin, kalkulado lagi. Alam namin ang mga kilos at galaw namin. Merong flavor na pangungumpronta. Malapit na tayo. Mabilisan lang itong aking tatanungin. Kami ho'y nagbiyahe pa galing Maynila. Ipinatulfo ho sa akin. Isinumbong ho kayo kasi kayo raw ho'y hinalikan siya sa pilitan, sa publiko. Ayun ang reklamo niyo sa amin. Kaninang mga alas 10, pronounced dead na ho siya. Nang Hunyo 5, alas 3:56 ng umaga, madaling araw, nag-text siya sa amin. Ang text niya ho, yung araw, malaking tao, mababangga, nabanggit ho kayo. At sa programa nila, nitong si Romel, nabanggit ho ata sa kanilang programa na kayo ho, parang ganon, na iplinablatter sa San Benito Police, yung hong harassment, sexual harassment ho yun. Yan yung issue nun, doon sa Santiago. Ngayon sinasabi niya, na hinalikan ko daw. So, wala akong katotohanan. Sige, parang ano. Kayo ho ba at saka si Berganyo magkadikit? Siya ang tumira ng tumira kung kaya't ang pagtira niya kay Julie, hindi na nakayanan. Sunod. Ang sumbong niya ho, kayo raw ho, ito inupahan nyo, siya hong inupahan nyo, siya ang tumira ng tumira, kaya kaninang alas 10 ng umaga, patay na ho. Kahapon, dumating ho kami. At ng isang araw, na-hospital ho siya sa may Kalang. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, hindi ko na ho kayo gigit-gitin. Una, aawa ho kasi, wala ho kayong boses. Mahalaga ho kung ipinaabot ko sa inyo. Kasi kung buhay pa ho tong si Julie, kakalkalin ko record ninyo. Kakalkalin ko pati sa presinto. Titingnan ko kung bakit siya'y nabigyan ng warrant of arrest sa simpleng cyber libel na siya ang bumibira, ikaw naman ang target. So ngayon, anong ugnayan ninyong dalawa? Wala. Ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit siya nagpatiwakal sa sobrang papahiya mo, pero itong principal mo. Kaya mo binibira si Julie, nakilalang si July, kaya nagpakamatay. Babasahin ko lang ho, May lalapit po sana akong problema sa iyo, Sir Ben. Tulungan niyo po ako. Sana po mapansin niyo mensahe ko. Nagsimula pong issue mula sa ginawang kabastusan sa akin ng mayor ng San Benito. Hinablot po ako, hinalakan sa publiko. Dahil di po ako sanay sa sitwasyon ito, may witness po ako. Nakablatter po yan sa presinto, sa mismong bayan. Dahil yan, local news anchor lang ako, sabing syudad. Kasama ko, si Romel, di maiwasan banggitin sa programa tungkol sa ginawa ni Mayor sa akin. Itong si Mayor, sir, may binayaran daw na media publisher para durugin ako at gawin ang anumang issue. Kesyo daw, gimmick lang daw po, pagbebeso, kahit sino, kliyente, pinuntahan. Dito po nag-umpisa.
At pagkatapos niyan, hindi ko na alam kung bakit nasangkot na ho siya, na hindi naman ho siyang reklamo. So sa iyo, nagpakamatay si Julie. Pero ang tunuturong principal siya. Ako'y nagbabayad ng bensahe lamang. Pwede bang magsalita? Sige lang. Igulong niyo lang ho, ano, para... Hindi, okay lang. Matagal na issue yan. Hindi, yun na nga ho. Kaya matagal ho na issue to. Nagtataka ako. Ito ho kasi nagpakamatay lang ng asingko. Ganito yan. Hindi na, okay na. Hindi na. Meron silang sa Santiago. Tinutulungan yan. Hindi. Mayor, okay na. Hindi na ho kita pwedeng, kung ito'y buhay, tutulong ho kami mag-imbestiga. Ngayon, ang swerte ninyo, patay na yung tao. So ano pang demandang gagawin sa inyo? Walang balita ka, hindi naman. Wala. Ngayon, nalaman mo na, patay na ho siya. Nabanggit lang ho pangalan nyo. Hindi kita inaakusahan. Ako'y lamang pagbabalita sa iyo, hinalal ka ng taong bayan, at ito naman, sumbong lang to. Kaya matagal, kay bago, nagit-git ho ng husto dahil sa iyo. Kasi hindi mo tinigilan, hindi mo tinantanan. Tinuloy-tuloy mo. Kung kaya't, dito ho sa mahabang sumbong, tinuldo kanya na ho ang buhay niya. O ngayon nakaabot na siya. Anong pakiramdam mo, Mayor? Nalulungkot ka? Nabigla ako. Nabigla ka. Dapat ako ang... Ako ang galing dapat eh. Dahil sinirahan ako eh. Okay, ganito lang, Mayor. Okay na. Mayor, patay na ho eh. Wag na nating sirain ang taong patay na. Alright. Respeto na lang ho sa taong yumao. So hanggang doon lang po ako. Nakaabot lang ho sa inyo. Nagugulat ho kayo, nabigla kayo. Maswerte kayo, patay na. Kasi kung buhay pa to, di ko kayo patatahimikin. Dudurugin ko kayo. Yun lang po, Mayor. Ang isang krimen, lalo na kung ito ay naganap na, hindi mawawala kung yung ginawa ng krimen, patay na. Ayon po sa ating revised rules on criminal procedure at ang iba pang mga bahagi ng rules of court na kinalaman sa paghahabol sa kasong kriminal. Nakasaad po dyan, bagamat nawala na yung private complainant, and in this worst case, namatay na siya, meron po pong ibang mga technical na po pwedeng gawin upang maituloy ang kaso. Ano po yun? Po pwede pong ipatawag ng piskal yung mga nag-imbestiga dito po sa kasong ito. Po pwede pong imbestigahan ng mga pulis yung pong binabanggit dito pong nagbikti na ito at nang siguro maunawaan kung ano talaga ang iba pang mga katibayan. Technically, mahihirapan pero it's not going to be a mission impossible now. Kung merong mga kamag-anak, po pwedeng sila ang tumayo at maghabol ng ebidensya. But then, let me put a caveat. Ano po ang caveat? Ano po ang warning? Mahirap nga lang, pero hindi po imposible. Kamay magsasabi sa inyo, no, kung may mga kasong kahalin tulad nitong panggigipit, malalapastangan, ginipit mo na, binastos mo na, ikaw pa ang may karapatan, yung bastos ang may karapatan na magbanta at nagwagi na kumuha ng warrant of arrest sa pamamagitan ng cyber libel na kung tutuusin, yung nag-cyber libel, yung mga nasa likod ng pagsa-cyber libel doon sa pobreng babaeng walang kalaban-laban. Nagwagi kasi ginamit hong kalang kapangyarihan eh. Ito hong mga nangyayari sa probinsya eh. May mga galamay si Mayor. Sa kanilang pambabastos sa pilitan paghablot sa publiko, nasaksihan ng kasamahan. Hinalikan. Pagkatapos, sa parting to,
kumuha pa ng tirador para tirahin ang tirahin yung biktima. Ano nangyari? Kung may kahalintulad ho nito na parang desperado na ho kayo, wala ho kayo matakbuhan, huwag niyo ho kaming tigilang tawagan at humingi ho ng responde o ito ho'y tulong. Kung kayo ho'y ganyan, kami ho'y magagawa namin, una sa lahat, kung kayo depressed na, may mga hotline ho dyan yung ating Department of Health. Lalo-lalo na doon sa mga desperado na gustong, sila na ho'y kikitil ng kanilang buhay. Hindi ho tama yon. Kaya lang kuminsan, bakit nauuwi sa ganon? Sa sobrang yung sinasabing, ito yung tawag na ay severe or grave oppression. Matindi ang pang-aapi. Ginamit yung kapangyarihan nitong mga potok sa buong pendehong demonyong naglalakad sa lupa na akala mo kung sino. Kaya ako, babalikan ko tong si Mayor, Mayor ng Benito Soleven, Mayor Lungan, pakita natin. Hindi kita binabastos dito, hindi kita kilala, pero isinumbong ka sa amin, binigyan kita ng pagkakataon. Naawa ako na wala kang boses, kaopera man lang yung vocal cord, sa anumang kadahilanan, naawa ko sa'yo. Pero sa parting to, ikaw ang dahilan ng problema. Dito nag-umpisa sa'yo. At pagkatapos sinabi mo nagkapatawaran, tinanong ko ang pamilya kung nagkapatawaran. Kung nagkapatawaran, sino ba dapat magpatawad? Ikaw? Or yung nagpapatawad sa iyo sa taong inakusahan ka sa pambabastos? Hindi pwedeng magkapatawaran kung ito'y pinatawad ka. Hindi ka pwedeng magpatawad doon sa tao. Hindi pwedeng ikaw ang magpapatawad doon sa taong binastos mo. Dikdik mo sa kokote mo yan. Ngayon, itong sasabihin ko sa iyo. Antong sinasabi mo dapat ikaw pa ang galit dahil siniraan ka, putok sa buhut ng utak mo. Anong kagunggungan to? Iusin mo ang utak mo. Sino ba may sabing yan? Kasi una sa lahat, hindi ka siniraan. Nagsabi ng totoo yung tao sa baluarte mo, sa pulis mismo, sa presinto mismo ng bayan mo, ipinablatter niya kasamang kanyang babaeng kasamang rape that time na nag-cover doon sa sinasabing inaugural ninyo, doon sa slaughterhouse ninyo, 2 years ago. Sabihin na natin. Pero nangyari yun. Ngayon sasabihin mo, dapat ako pa ang galit. Sino ang nagbigay sa ng karapatan na parang ikaw ang Diyos? Ikaw ang nalabagan? Ikaw na violate? Putok sa buhong pag-iisip mo yan Siguro kinakailangan mo makatikim ng hagupit kapareho ko. Sasabihin, pinatulfo ka. Hindi basta tulfo si bitag to. Kasi ako bumabangga. Nagigiba ng mga pader. Yung katabi mo na yan ang tirador mo. Hindi po pwedeng kukuha ng 100,000 piso yung pambibigay niya para sa daliri nung nagreklamo laban sa'yo. Para sa ulo. Sino may karapatan yan? Paano ba kukuha yung putok sa buhong? Sabihin na natin, para sa akin. Saan kukuha ng 100 yan? May sasabihin niya sa ere, 100,000 pesos sa daliring, ibibigay pag nang laban. Hinikayat pa yung mga polis. Ngayon, hindi mo naman inamin, dikit sa iyo yan. Yan ang tirador mo. Hindi kita inaakusahan, pero ito pa rin ang issue. Ngayon lang nag-sink in sa ulo ko na sinabi mo, dapat ikaw ang magalit. Kasi ikaw siniraan. Sino ba naghablot? Sinong sapilitan ng halik sa publiko? Yang katabi mo na yan, base doon sa sumbong. May bagay pa na empleyada niya pala, kaya medyo, sharing of secret atay, ginawa niyong sex object atay yung babae. Kaya kayo sa Gabriela, makinig kayo, Sa halip na yung mga pinagtatanggol ninyo, yung mga celebrated cases, halimbawa, Gabriela Women Party List. Ito dapat, nandyan kayo. Ngayon, humahanga ako sa inyo yung sinasabi ninyo, yung mga Grab drivers, okay? Ano yung mga Grab driver na yon na pinarusahan daw kasi ibigay sa magsaseminar, sexual orientation, gender identity, expression. Ngayon, okay yung ginawa ninyo. Pero para sa akin, Gabriela, maraming mga babaeng hindi makalaban-laban kasi wala silang takbuhan kaya sa amin. Tama naman yon. Na itong loko-lokong Grab, sinuspinde yung mga Grab driver sa salitang, yung salitang bayot. Ngayon, kung krimen man yan, dapat gawing krimen yan. Pero, bakit suspension? Ito, original to Hindi to BTS BTT to Ben Teshiba Tulfo. Ang kulay na to. Bitag.
Sa halip na suspendihin nyo, ako nagsasegue lamang, dapat binigyan nyo ng warning. Nakasaad ba yun sa handbook ninyo, Grab? Kaya naman kayo, Gabriela, tama yung ginagawa nyo. Dito humahanga ako sa inyo. Kaya lang, bakit parang ma-epal masyado kayo pag mga celebrated case? Kilala kasi ang mga BTS na yan eh. Pero pag mga simpleng taong na-rape sa probinsya, ginang-rape na, ilang beses na kami lumapit sa inyo. O, kapareho nito. Sige, Gabriela, lusob! Tutulong pa ako sa inyo eh. Lusubin nyo yung mayor doon. Women's party list kayo. Babae, nagpakamatay. Aber, sige nga, makita natin ang lakas ninyo. Kayo ang mga pagtanggol sa mga baeng. Ito ho, yung violence against women, oppression against women, pambabastos sa mga kababaihan, kayo dapat. O kung gusto nyo, samahan ko pa kayo eh. Baka nanginginig yung mga tuhod ninyo pagpunta roon. Dahil politiko yan. Kung ganyan mga Defend Gabriela Party List, Defend Filipino Women, ayan o, nagpakamatay, bigyan niyo ng hustisya. Magsabatas kayo ng mga politikong bastos sa mga babae. Yung ganyan, binastos na, pagkatapos ginipit na, tinira-tira pa, tumayo kayo. Wala naman kayo palang, Jesus Mariosep. Well, kami ho'y bibigay lang ho ng kunting, ito'y pagbati, ano? Kunti lang. Una sa lahat, binabati ho natin lahat ho ng mga ama kahapon, Father's Day. Ako naman, binabati ko ho si Kare, parang acting more like my father also ho yan eh. Una, para maintindihan nyo. So, dikit ho kami, close ho kami niyan. Yan, si Ray Herrera. Ninong ko ho yan. Hindi ho kong sasabihin sa inyo kung bakit ko naging ninong. Itanong nyo na lang sa kanya. So, ngayon, binabati ko rin ho, pasasalamat nga, special thanks din pala kay Doc Edenel Calvario na bumisita ho kahapon sa amin, nagdala ho ng cake. Thank you. At yung mga kagrupo niya, sa mga staff niya na bumisita ho sa amin. Thank you so much for the cake. Ito sa Father's Day, birthday niya rin ho kahapon, so first visit niya ho sa amin. Binabati ho natin si belated happy birthday kay Doc Edenel Calvario. And sa lahat ho ng mga fathers, babatiin ko si Tul Erwin. Happy Father's Day, Tul Erwin, nasa US. Happy Father's Day, Tul, Rafi. Si Bong is my brother din who's nasa Pilipinas ngayon. Si Bong, dito ho sa Pilipinas, and my other brothers in the States na nanonood sila, Joseph. Yan ho. Si Mon, kasama na rin. Si Mon Tulfo. Happy Father's Day. Sino pa ba? Nabati ko na ata lahat. Mga utol ko, hindi naman mothers, ano? So kayo ho, habang nandyan ho, yung inyong ama. Well, may mga ama kasi kung minsan yung mga anak nakakalimot na eh. Ngayon, kung nakakalimot na ho kayo sa inyong ama, siguro ako magpapalaala ako sa inyo, ano? Huwag niyong kalimutan ng inyong ama na batiin. Ngayon, may mga anak ko kasi na magaling lang pumunta pag may kailangan. Pero pag wala, bahala ka sa buhay mo. Parang entitled lagi. Don't do that. Ako nagsasabi, bilang ama, ako nagpapalaki, hinuhubog ko yung mga anak ko doon sa tamang situations, especially doon sa mga gustong ito si Carl, gusto ko talagang sumunod sa yapak ng bitag. Kaya ako, hindi ho namin pinipilit yung aking anak. I just have to say this. Pero iba ho si Carl eh. Mukhang tigre yung, may tiger look eh. Iba ho kung makatingin. Iba ho sa akin. Ako naman, kaya ako nagsasalamin kasi ibang klaseng mata ko ho eh. Pag parang sa bitag. Kaya marami nagtatanong, duling ka ba, Ben? Hindi. Nasisilaw lang si ilaw. Pag nakatingin ako sa inyo, lalo-lalo na doon sa mga iniimbestigahan ko, iinom ka ng iinom ng tubig na parang akala mo atakihin ka sa puso. Naku, Jesus Mariosep. Kahit na sino pa kayo, pag ako humarap sa inyo at tinanggal ko ng salamin, ibig sabihin, trouble na yon. So, kami nagpapasalamat ho sa lahat ho na tumututok sa amin at lahat ho na mga subscribers ho namin sa YouTube. Thank you so much for making us, kung pagsama-sama ho, lahat ng mga followers and subscribers, maabot ho kami ng lahat na, yan ho'y luma na yan, ano? So para sa amin, pag sinama-sama ho namin social media lahat, pati everything, nasa 10 na ho kami. More than that. Ngayon, naghahanap daw si Dick ng Vice President ata. Gusto mo talaga ng Vice President Dick?
isumbong mo kay Bitag. Si Trillanes bagay kayong dalawa para may check and balance. Sabi nito, Committee de Arreglo, na high blood si Dick. Wala na ho tayong oras. See you tomorrow. Adios mga bossing.